Iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, seguridad sa pista ng itim na Nazareno, tiniyak. Yung mga deboto, nagsanaho sa Quiapo at ang prosesyon posibleng umabot ng 12 oras. Pangulong Aquino hindi exempted sa gun ban na magsisimula sa susunod na Lunes. Malacanang nagpaliwanag kung bakit sa NBI pinatutukan ang Quezon shootout. Naging datayat ng ating Pangulo ay paano ba magkakaroon ng isang pagsisiyasat na mawawala yung bahid ng alinlangan o agam-agam. Suspect sa Caloocan tragedy, tukoy na umano ng NBI. Sa balitang negosyo, Ilocos Norte Provincial Government magbibigay ng trabaho sa mga out-of-school youth. At abroad, dating baseball star ng South Korea kumpirmadong nagpakamatay. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules ngayon, January 9, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po live na live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod, DXDR 981 RMN Dipolo. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Viva Poong Nazareno Report. Mga kasama, plansyado na ang seguridad para sa pagdagsa ng siyam hanggang 10 milyong deboto sa taunang prosesyon ng itim na Nazareno mula Luneta Park patungong simbahan ng Quiapo. Sa talahon ng PNP, taon-taon na lamang ay nadadagdagan ng hanggang 20% ang mga debotong dumadalo doon sa prosesyon. Dahil dyan, nagpakalato na may 3,300 mga pulis ang PNP habang 1,500 namang mga reservists ang mula sa AFP. Maging ang MMDA, nagposte rin na may 1,200 mga tauhan na tutulong sa mga dadaanan ng prosesyon. Maliban dito ay isang incident command center ang itinayo kung saan naroon ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tututok sa sitwasyon. Ito ay kinabibilangan ng PNP, Office of the Civil Defense, Philippine Coast Guard, DILG at maging civilian volunteers. Tiniyak naman ang pamunuan ng Quiapo Church na gumagana ang lahat ng closed-circuit television cameras o CCTV sa mga lugar na daraanan ng translasyon. Sa kaugnay pong balita, yung prosesyon ng Black Nazarene ay posibleng umabot daw na 12 oras. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Umaasang pamunuan ng Quiapo Church na hindi naabutin pa ng siyam-siyam bago tuloy ang maibalik papasok ang replika ng Pong Itim na Nazareno sa Basilica Minore.
Ayon kay Father Clemente Ignacio, ang kura paroko ng Quiapo Church, dahil sa binago ng gulong ng andas ang Sampung Nazareno, posibleng tumagal na lamang ang prosesyon sa loob ng 10 hanggang 12 oras. Matatandaan nung nakalipas na taon, tumagal ang 22 oras ang prosesyon bago tuluyang naibalik sa simbahan ang Nazareno dahil sa nabutas ang mga gulong ng karosa dahil na rin sinakyan ito ng mga deboto. Pakiusap pa ni Father Ignacio sa mga deboto na isama sa kanilang panalangin ng ating mga kababayan na biktima ng iba't ibang kalamidad. Sinabi pa nito na huwag sanang gamitin ng mga kawatan ang kapistahan ng Itim na Nazareno upang makapambiktima ng ating mga kababayan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Ijo Ranquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang bilang naman ng mga binibigyan ng tulong medikal sa pistahon ng Nazareno ngayon, umabot na sa mahigit 100. Sa natin mula ho, dyan sa May Luneta, live Grace Mariano. Tatak RMN Report. Nasa 103 na nga yung binibigyan ng tulong medikal dito sa Quirino Grandstand. Yan yung naitala ng medical team na hawak naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na nakapwesto dito sa Quirino Grandstand tapat ng museyong pambata. Karamihan sa mga yan nahilo, yung iba nasugatan ng kaunti. Kaya simula kagabi hanggang ngayong umaga, meron pang inatake ng epilepsy pero hindi na ito naisugod pa sa ospital. Makaraang umayos na yung kanyang kondisyon sa pag-assist lamang ng mga health workers na nandirito nga sa Quirino Grandstand. Sa ngayon, ang mga deboto ay ready na dahil malapit nang ilabas. Ito nga, alas 7 yung nakatakda pero kasi nasa huling bahagi pa lamang itong misa at pagkatapos niyan ay doon na po forma para simulan ang paglakad ng prosesyon ng Itim na Nazareno mula dito sa Quirino Grandstand patungo sa Quiapo Church. Kasama mo sa Quirino Grandstand para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Patapa Remen. Radyo mo nationwide. Mga kasama, sako pa rin si Pangulong Noynoy Aquino sa ipatutupad na total gun ban ng Commission on Elections ngayong halalan. Nabatid pong ipatutupad ang gun ban sa Enero at 13 na simula ng 120-day election period. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hindi automatic exempted si Pangulong Noy sa gun ban at bibigyan lamang ng exemption ay ang kanyang mga security at hindi siya. Bukod dito, kailangan pa rin anya mag-apply ng permit to carry firearms sa mga member ng Presidential Security Group o PSG. Una lang inamin ng palasyo na nagpupunta ng madalas ang Pangulo sa target shooting tuwing weekends bilang parte ng kanyang libangan. Pinangkilos na ni Pangulong Noynoy Aquino ang National Bureau of Investigation bilang tanging ahensya na hahawak sa investigasyon sa shootout sa Atimonan, Quezon noong linggo na ikinamatay ng 13 katao. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma, buwusising mabuti ng NBI ang tunay na pangyayari sa naturang krimen at kung sino-sino pa ang ibang sangkot dito. Ayon kay Coloma, layo na itong matanggal ang bahid ng pag-aalinlangan lalo na may mga pulis at militar na sangkot dito. Kaya nga po minabuti ng ating Pangulo na mag-atat ng isang ahensya at ito nga ang NBI para nga matuklasan natin ang katotohanan at mabigyang katarungan yung naganap sa Atimonan. Kasi kung susuriin natin ang sitwasyon tangkot doon sa naganap na nangyayari sa Atimonan, ang mga elemento ng Philippine National Police na sangkot din dyan yung mga sundalo ng AFP. Kaya ang naging batayan ng ating Pangulo ay paano ba magkakaroon ng isang pagsisiyasat na mawawala yung bahid ng alinlangan o agam-agam. Sa ngayon ay pawang mga espekulasyon pa lamang anya ang mga lumalabas na awayan sa teritoryo at weteng ang dahilan ng nasabing shootout. Gayunman sinabi ni Coloma na mag-iimbestiga rin ang Philippine National Police pero sa aspeto na lamang ng pinanggalingan ng mga baril na natagpuan sa crime scene. Dahil may mga armas at mga sasakyan na ginamit o sangkot doon sa insidenteng yun na responsibilidad ng Philippine National Police, pinahintulutan din naman ng Pangulo ang PNP na ipagpatuloy yung kanilang fact-finding o yung pag-alam ng mga kaganapan at datos at pinatutuniti sa kanila yung fact-finding results sa National Bureau of Investigation. Kasabay ho niyan, tiniyak ng Malacanang na walang magaganap na whitewash sa investigasyon ng mga otoridad. Ang weteng itinangging dahilan sa shootout na yan sa Quezon. Kasama natin sa balita, Conde Bata. RMN Report.
Umangal ang mga kongresista sa Quezon sa akusasyon ni retired Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz na bangayan sa partihan sa Weteng ang dahilan ng shootout sa Atimonan, Quezon na ikinamatay ng 13 katao. Ayon kay Quezon Representative Danilo Suarez, matagal nang walang operasyon ng Weteng sa lalawigan. Hindi niya raw alam kung saan ibinatay ni Cruz ang kanyang mga akusasyon dahil mula na magkaroon ng small town lottery ay natigil na ang operasyon ng iligal na sugal. Ipinagmalaki pa ni Suarez na sa buong Calabarzon region, tanging sa Quezon lamang daw natigil ang Weteng operations dahil sa matinding police visibility at disiplina. Nag-aina ng resolusyon si Suarez para paimbestigahan din sa Kamara ang naturang issue sa pagbabalik ng sesyon. Kasabay pa nito ay niling din ni Quezon Representative at Deputy Speaker Erin Tanyada na magsagawa ng puspusang investigasyon sa nasabing kaso. Kailangan anya malaman ang tunay na ugat ng enkwentro kung may naganap na shootout o rub out sa insidente. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Tukoy na ng NBI ang sospek sa pagkamatay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia sa kasagsagan huyo ng pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, kumpirmasyon na lamang ang kulang ng NBI para maaresto na ang sospek lalo't nakakuha na rin sila ng testigo sa krimen. Bagamat tumanggi ng idetalye ang iba pang impormasyon, sinabi ng kalihim na umasa silang mauhuli ang sospek ngayong linggo. Anya minamatsaga na ngayon ng NBI ang galaw ng sospek para masigurong personal nitong haharapin ang mga kasong posibleng isampa laban dito. Pinoy workers binalaan sa pagtanggap naman ng trabaho sa Cyprus. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nagbabala ang Philippine Consulate General sa mga Pilipinong nire-recruit ng recruitment agency sa Hong Kong para magtrabaho sa Cyprus. Ayon sa konsulado, bukod sa Cyprus, pinangangakuan din ng trabaho ang Pinoy workers sa US, UK, Russia, Canada, Chile, Czech Republic at European countries. Nilinaw ni Labor Attaché Romulo Salud na ang lahat ng job orders ay magmumula sa POEA. Una nang dumulog sa konsulada ang mga Pinoy na nabiktima ng mga recruitment agencies na nakabase sa Hong Kong. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Meron hong board member ang huli sa buy bust operation. Kasama natin sa balita may si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro Live. RMN Report. Nahuli na ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10 ng isang board member ng Misamis Oriental sa isinagawang drug buy-bust operation alas 8:30 kagabi sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Ang nahuli ay si board member Judith Orsal kasama ang iba pa na sina Glenn Antigua at Ernesto Fernandez na naaktuang nagbebenta ng droga sa asset ng PDEA. Sa nasabing operasyon, nakuhanan ang mga ito ng 14 na sachet na hinihinalaang shabu, lighters at iba pang drug paraphernalia. Ito ngayon ay dinala sa crime lab para ma-examine. Ayon sa PDEA, ang nasabing board member ay matagal na pala nilang sinusundan at kabilang ito sa top 3 order of battle ng ahensya. Dagdag pa ng PDEA, pumalag umano sa una ang kampo ng board member, ngunit kalaunan ay sumama din ito sa mga otoridad. Dinagdag pa ng PDEA na may koneksyon umano si Osal sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual na gumagamit at nagbibenta din ng ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon ay nakatulong sa PDEA Minicel ang nasabing board member at iba pang nahuli habang nanda na ang kasong isasampa laban sa mga ito ngayong araw. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. Comelec South Cotabato, abala na. Kasama natin sa Mission 2013 si Karen Esteban ng RMN Corona. RMN Report. Pagpatak ng January 13 ngayong taon, ayon kay Attorney J. Heranda, Election Supervisor ng South Cotabato, inaasahan na maging abala na ang lahat na mag-COMELEC offices at ibang concerned na ahensya ng gobyerno sa paghahanda naman sa palapit na campaign period sa local at national level para sa midterm election sa buwan ng Mayo. Ayon kay Attorney Heranda na sa January 13, ipapatupad ang gun ban at susundan na nito ang iba pang election ban. Kaugnay nito kabila ng wala pang election period, ramdam na ang mga politiko kung saan maraming mga larawan o tarpaulin
tarpaulin na may mga larawan nila na nakakalat lang sa mga lansangan dito sa lalawigan. Dagdag pa ni Attorney Herada na wala namang naitala na nag-withdraw sa provincial level position, habang dalawa namang naghain ng kanilang certificate of candidacy sa pagka-councilor sa ilalim ng Partido United Nationalist Alliance o UNA ay nag-withdraw ng kanilang kandidatura ayon naman kay Ma'am Evangeline Basan, election officer ng Coronadal, na hindi naman nagbigay ng dahilan. Kaugnay nito, nakatakda namang magsagawa ng Peace Security Control Meeting ang PNP South Cotabato na pangungunahan ng Police Provincial Director at mga concerned agency para na rin sa paghahanda sa eleksyon at ma-identify ang masasabing areas of immediate concern dito sa lalawigan. Kasama mo sa DXKR RMN Coronadal, Karin Estabam, Tatak RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. May pagkakabala na po ang mga mag-aaral at out-of-school youth dyan sa bahagi ng Ilocos. Sa darating na bakasyon, kasunod rin ng task force trabahong hatid na lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte. Mayroong 100 kabataan na nabigyan ng trabaho bilang tourism aides, first aid medical assistants at utility workers na matutuwang po na lalawigan sa pagbigay serbisyo sa mga turistang bumibisita. Kinakailangan ng lokal na pamahalaan na magdagdag ng mga empleyado bunsod ng paglobo rin ng bilang ng mga turista sa probinsya. Sa tunay, nagsimula ng kumapal ang listahan ng mga turistang bumibisita sa Ilocos Norte noong Nobyembre, kung saan pinagdiwang dyan ang Semana TR Aria o Halloween Bash at inaasang magpapatuloy naman hanggang Semana Santa o mahal na araw. RMN News Abroad. Kumpirmadong nagpakamatay ang dating baseball star na si Ko Sung-min ng South Korea. Ito ay resulta ng autopsiya ng mga doktor kung saan natuklasamang nagbigti si Ko gamit yung isang belt sa kanyang apartment sa Seoul. Sa huling text ng baseball star sa kasintahan, nakasa doon ang kanyang lubos na pasasalamat. Ang 39 anyos na si Ko ay asawa ni South Korean actress Choi Jin-sil na napakalamang nag-suicide din noong 2008 dahil sa depresyon. Mga kasama, live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Miyerkules, January 9, 2013. Sa mga taga-Jensan, susunod na dyan sila kasamang Brian Onyate at Ina Daven. Sa RMN News Diretso, Balitang General Santos sa DXMD 927. Panoorin o yung aming naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, mga kasama, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Iba po ang Nazareno ngayon. At kasama nyo ho sa serbisyo publiko, ako po si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya't hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. Gaya ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May halong ginseng, agaricus mushroom at reishi na makakatulong sa inyong kalusugan. Jim's 5-in-1 Coffee. Ito ang paborito ng bayan. Iba ka sa lahat, James. Iba ka talaga. Available in all leading groceries and supermarkets nationwide.